Okay, magandang umaga sa lahat. Dito na tayo sa aralin natin sa EPP. Okay, so sana, tawag niyan, screenshot nyo na lang. Okay, huwag nyo na sulatin sa inyong mga kwaderno. Okay? Sige. Pag-aaralan natin ngayon sa EPP sa ikalawang unit na tayo or second quarter na tayo no, sa EPP. Okay, tungkol na tayo sa agrikultura kasi nung nakaraan, ICT tayo, no? Pinag-aralan natin ng tungkol sa computer at saka entrepreneurship, no? Pagnenegosyo. Ngayon naman, pag-aaralan natin tungkol naman sa agrikultura tayo nakakabase. Okay? Okay, para wala nang patumpik-tumpik pa, dito na tayo. Okay. So, pag-aaralan natin ang kaalaman sa pag-aalaga ng hayop. So, bakit nga ba importante na alam natin no, yung pag-aalaga ng hayop? Sino dito may hayop? May may palay? May ara ka mo? Oh, wow, sana all may ara, no? May mga pond, no? May farm na sinasabi, tinatawag. So, alam nyo ba, marites lang tayo, ay marites agad? Chika lang tayo konti. Nung bata pa ako, pumunta kami sa isang place na farm talaga siya. As in, sobrang peaceful. Maririnig mo yung mga tweet-tweet ng ibon, mafe-feel mo yung presko ng hangin. Naranasan niyo ba yun? Ano yung sariwang hangin, nafe-feel mo. Tapos ang ginawa namin class, nag-ano kami, yung parang, di ba may fish pond man doon? Yun. Tapos yung pangbingwit ng isda, nilagyan namin ng worm. Naghanap muna kami ng uod. Tapos nilagyan namin ng worm. Tapos nagbingwit kami ng mga tilapia. Sobrang fun. No? Sobrang saya ng experience na yun. Hindi, ano yun siya, core memory ko talaga yun. Nakapunta ako sa isang farm, no? Nakapangisda, tapos anong ginawa namin sa isda, niluto namin gisugba namin sa nagkaon. As in, sobrang saya. No? Pero ngayon, pag-aaralan natin, balik na tayo. Chika bells lang yun, konting chika lang. No? Kaalaman sa pag-aalaga ng hayop. So, maaring pakinabangan ang pag-aalaga ng hayop bilang pangunahing pagkain at pagkakakitaan. Sino dito madami silang alagang hayop? Yung may farm talaga sila, tapos madami silang mga manok, itik, meron ba? Okay, hindi ko alam, no? Sige lang, tanungin ko lang ulit pag face to face na tayo. So, nakalilibang din kung nag-aalaga tayo ng hayop, nakalilibang ito. At nakaiiwas sa masamang bisyo at gawain. Kasi meron kang ginafokusan eh. No, nakapokus ka sa bagay sa pag-aalaga. Kaya hindi ka makakagawa ng mga iba't ibang gawain. Nakapokus ka doon. So, hindi ka makakagawa ng mga bisyo. No? So, ang pag-aalaga ng hayop ay hindi nakakapinsala sa ating kalusugan. Ngunit, ano pa nga ito? Nakakapagpalakas pa ito sa ating katawan. Parang exercise na rin, no? Nag-e-exercise tayo habang nag-aalaga tayo ng hayop. Wait lang. So, kaalaman, no, sa pag-aalaga ng hayop. Okay, so bigyang pansin, kung mag-aalaga tayo ng hayop, bigyang pansin natin, no, isaalang-alang natin ang kapaligiran o lugar kung saan natin ilalagay ang mga hayop. Alam naman, maliit na yung bahay natin, tapos wala tayong bakuran, tapos madami tayong manok. Pwede ba yun? Syempre hindi. No? Bigyang pansin. No? Isipin. Pag nag-aalaga tayo, dapat malapad yung kapaligiran natin. No? Next, iangkop ang mga uri ng hayop sa kanilang pangangailangan sa kapaligiran. No? For example lang yan, nakalive ka for example sa tawag yan, ah, mainit na lugar. So, pwede ba yun? No? Pwede ba yung hayop mo doon, ma-heat stroke, no? So, dapat iangkop mo yung kailangan ng isa. Kunyari, for example, itik or pato, kailangan niya ng pond, no? Yung parang may tubig para siya ay maka-explore, no? Kasi yun ang pangangailangan nila. Sige, so dapat iangkop yun sa uri ng hayop. Ano pa, itatak sa isip ang sapat na lugar sa napiling hayop na iyong aalagaan. Okay? Sapat na lugar ha, enough na lugar sa isang hayop. Sige, so ang perang gagastusin sa pag-aalaga ay dapat pag-isipang mabuti kasi you will invest for it. What if mamatay lahat? Wala, lugi ka. No? So yun, isang alang-alang
ang maaaring pagkagastusan gaya ng kailangang kagamitan, paggawa ng kulungan, pagkain at gamot. Hindi man basta-basta mag-alaga ng hayop, di ba? No? Ayan. So, dapat isinasaalang-alang. Ayos. Okay, so ang pag-aalaga ng hayop ay tunay na nakalilibang, nakakaiwas sa masamang barkada, bisyo at gawain. So, kailangan lang napiliin ang aalaga ang hayop na angkop sa nakalaang lugar. Okay, so ngayon, pag-aralan natin, no, yung pagpili ng hayop na aalagaan para tayo ay magkapera. Okay, sige. Isa sa mga kinukonsidera nila ay ang itik o isda. No? So, ang angkop na lugar ay malapit sa tubig. Siyempre, kung mag-ano ka ng isda, dagat, malapit ka sa tabing dagat, no? Magnenet ka doon, mangingisda ka, tapos ibebenta mo, ganun. No? Ah, pero alagaan daw eh. Ibig sabihin, pag-aalaga. For example, lamang gagawa ka ng pan, no? Fish pan. Alagaan mo yun, tapos ibebenta ng pag rumami. Yan. So, yun. Ang itik o isda ay dapat malapit saan? Sa tubig, no? Tulad ng ilog, sapa, dagat, at iba pa. How about this one? Itong mga farm animals na to. Pwede rin tayong mag-alaga, no? Ng baka, no? Yung meat niya, yung tawag yan. Pero usually, pa nag-aalaga ng baka, yung gatas talaga, no? Ang kinukuha natin dyan. Pag baboy naman, pinaparami to, tapos binebenta, no? Ayan. Ewan ko lang sa goat, ano bang ambag ng kambing. Pero, madami din nag-aalaga ng kambing, no? Tapos binebenta rin. Sarap din naman kasi karne ng kambing. Okay? Pero usually talaga, sa mga nag-aalaga, manok talaga. No? So, pag manok naman, focus tayo kay manok kasi ito yung tawag yan eh. Ito yung mas maraming nag-alaga ng hayop na manok kasi nagkakapera sila dito. So, alamin ang mga pangangailangan pag nagbebenta tayo. So, mga uri ng pagkain o patuka na nararapat sa tiyak na uri ng manok. So, merong mga uri ng manok, no? Meron tayong tinatawag na layer, meron tayong tinatawag na broiler, at meron rin tayong tinatawag na native na manok. No? Saan dapat sila nalagay? No? Dapat nasa tuyong lugar ng bakuran. No? Ang laki ay dapat ayon sa dami ng aalaga ang sisiw at manok. Siyempre, pag alaga ka ng manok, mangitlog man na. No? Pwede mong ibenta yung itlog niya, pwede mong paramihin, o kailangan ng matitirhan, lalo na yung mga sisiw. No? Ayan. Okay, so, talaan ng gamit at kasangkapan para sa pag-aalaga ng manok. Kailangan nyo talaga itong pag-aralan kasi nasa aklat to eh, ng EPP. Okay, ano ba nga ang mga gamit para magawa tayo ng bahay ng manok? No? Sangkapan. Una, kailangan natin ng martilyo, syempre. Kailangan talaga nating martilyo. Para saan? Pamukpok, pambaon, at pambaot ng pako or nail. No? Kailangan din natin ng distornilyador or screw, pangkabit o pantanggal ng tornilyo. Ano pang kailangan natin, mga kasangkapan? Kailangan din natin ng metro, no? Or pwede siyang meter stick or push-pull na ruler. Okay? So, panukat ito ng laki ng gagawin kolektor. For example, marami ka ng alaga na manok. Ibig sabihin, malaki na ang iyong gagawin na kulungan. So, gagamit ka ng metro pang sukat no, sa bakuran mo. Ayan. Ginagamit din natin si plies, pang-ipit, panghawak, at pampilit ng alambre. No, sa isang farm sa isang farm na place, no, usually pinapalibutan ito ng alambre para hindi makalabas yung mga alagang hayop. Yan. So, ginagamit natin si plies, pang-ipit, again, panghawak, at pampilipit ng alambre. Gumagamit din tayo ng gunting sa yero, panggupit ng yero at chicken wire. No? Hindi natin pwedeng gamitin ng gunting kasi hindi siya made for it. No? So, yung typical na gunting made lamang for cutting plastics. Plastic ba? Hindi. Cellophanes or papers. No? Ayan. Ito naman sa yero, sa alambre, no? So, matibay ito. Kasi panggunting siya. Lagari, alam naman natin. So, pamutol ng kahoy, maging ng kawayang gagamitin. So, yan, ginagamit natin si lagari. Nagamit naman din natin si kutsilyo, no? O maliit na itak. Pamutol lang at pangkayas ng mga kawayan. Kinukuha natin sa maliliit na puno. Eskwala naman, panubo kung nasa
kayong anggulo ang gawa. Ayan, kung maayos yung paggawa mo na gagamit ka ng espala. So, yun lamang yung mga kagamitan, 'no? Ayan, isa-isahin natin ulit, martilyo, lansang, kailangan mo, destornilyador, metro. Meron pa 'to, eh, ba't wala dito? Wait lang. Meron pa 'to, yung mga patpat pa na gagamitin natin, yung mga hay, alam niyo yon. Yung mga kawayan, tsaka yung pusa, last na yan. Yung pusa ko makulit, 'no? Ayan. So, mga ano pa, yung pang-cover, 'no? At puwede yung coconut na ano, o palay pang-cover. 'Yan, hindi nasali dito, bakit hindi nasali? Tina-try ako ng PowerPoint. Pero ise-send ko ito sa group chat 'no, para hindi na kayo mahirapan. Okay, so mahalin ang mga kasangkapan at gamit na hindi agad masira at magtagal ang buhay. Linisin ang kasangkapan kay magtuktok o magkakaroon ng corrosion pag hindi mo nilinisan ng maayos, no? Katapos, gamitin. Sunod, itago sa maayos at ligtas na lalagyan. Next, hasain ang may talim na kasangkapan pagkagamit kung mapurol na. Pwede pa siyang hasain. Lalo ng hasaon para mag-ano gyapon. Ang kutsilyo ginahasa, no? Ginahasa na siya para talong gyapon. No? So, wag hayaang laging maulanan at mabilad sa araw. Kaya masira ito at mabulok. So, tandaan, katulong natin sa maayos at maunlad na pag-alaga ng hayop ang mga kasangkapan at kagamitan. Kaya dapat natin itong ingatan, no? Pangalagaan ang mga gamit at kasangkapang pangkamay ng makatulong sa atin ng mahabang panahon. Okay? Sige. So, yun lamang ang ating tinalakay, no, sa EPP natin. Edukasyon sa edukasyon sa pagpapakatao. Ano gani ang EPP? EPP, edukasyong pantahanan at pangkabuhayan. Yan, pangkabuhayan talaga ito. Hindi ni-discuss natin ngayon. So, you will learn how to choose. Pag mag-alaga ka ng hayop, malay mo, isa sa inyo dito, businessman, gustong magpatayo ng poultry. Diba? At least natutunan nyo ito ngayon. Okay, so hindi ako nakalagay ng gawain ninyo or activity ngayon sa EPP, pero baka isend ko lang sa GC ngayon or bukas, no? Sa EPP. Okay, sige. So, yun lamang at salamat sa pakikinig. Sana may natutunan kayo ngayong araw.